Luzon, Visayas, Mindanao, Banway Kalibo, Probinsya Taclan na bilog nga Western Visayas Region 6. Maayad-ayad nga agahon. Nagapangayagon na programang prangkahan. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Lunes, Pizza 15, Sabugan Itahunyo Dag-ong 2020. Katungaon kita ha. Katungaon doaton karangan na konsumo sa bugan Itahunyo ag 15 diyas yun lang rong nabilin mga kasimanwa bago kita tumapak sa bugan Itahulyo. Ano ba ro pwedeng manabo? Ro pagpaidagom sa Modified General Community Quarantine ay magapabilin baga? Extended? Or magiging libre yung tanan? Kung sa bagay, hagos nga ni, libre yun. Hagos nga ni tanan, nagaguwa yun. Matsa uwa yun ginaisipa si COVID-19. Daw sa wala lang mga kasimanwa. So, bugo bantayan na. Kung ano ro panibagong pronouncement. Ita IATF, no? O kon Interagency Task Force National, paagto sa regional, paagto sa provincial, ag municipal mga kasimanwa. Ay siyempre ng mga munisipalidad, iyakaton, especially sa probinsya Taclan, ay nag-rely gamang sa kung anuman nga pronouncement base sa EO nga ginapagawa ko aton karang pinalangga nga gobernador. Si Governor Joven Miraflores ay kunano malangman doon na karanga iyo ay gina-adapt malangman it mga kabanwahunan mga kasimanwa may sangkiriiyang no ay bangod nga ni sa ginapananaw man ita kada lokalidad nga hararo aton agharaman doon da nga ni bubantayan ha and of course hinaga ro pag bukasyon ko aton karanga isla ita Boracay nga naapektuhan man ni coronavirus disease at 2019 o ko ni COVID-19 mga kasimanwa. Panibag-o man niya pagbukas, panibag-ong kabuhi, panibag-ong isla. Ay abo matangani nga naghambag ay madayad manaro aton ni isla makaron. Matapos naging pasaran ni President Rodrigo Duterte ag matapos man nga uwaron itabisita ay lockdown niya ni umpisa ko Marso ay bangod nga ni ko COVID-19 ay matsa nagbalik sa dati nga uwagid masyado makontamina uwa masyado mabulabog naging mahipos ay sangkiri rong tawo uwa ita abo nga mga sangag uwat abo nga mga aktibidad no sa isla kara ita Boracay. So hindo na makaistorya naton dong acting mayor rong mayor ita Banwang Malay ngawat iba kundi si Mayor Promi Bautista at around 6:30 no ro aton kara nga schedule ay pag-abot abit alas 7 ay may anamat ang appointment mga kababayan. So at around 6:30 in the morning today, makaistorya naton. Pinaagi sa linya ita komunikasyon sa telepono, rong alkalde ita Banwang Malay, nga si Mayor Promi Bautista. Ano ba ro mga preparasyon? Ano ro ginahandaan? Ano ro ginaekspektar? Ano ro mga regulasyon? Pag-abot sa land and sea activities, sa adlaw ag sa gabi siyempre may curfew man mana. Kung tugutan do mga hotel and resort no nga magpagawa ko anda kara nga mga entertainment kamana abi manat mga acoustic or banda or pagpatukar it mga sunata nga abi hay hasta alas 9 gang ay may curfew nga nagairal mga kababayan. So itry naton nga magabot karon ag nakaschedule
ro alkalde ita Banwang Malay. Aga kama naman si Gobernador Miraflores ha, aton man nga pag-abuton mga kasimanwa. May anumuguman ro nakonperma. May anumuguman ha, ro konpermado nga nagpositibo Banwa sa COVID-19 iya sa Western Visayas. Raya nga konfirmasyon haging base naton saging pagguwa nga laboratory result ita Department of Health Regional Office 6. Sa resulta sa anom 3 rong lalaki, 3 rong babayi, no? Daywa sa anom ro locally stranded individual. Ag-apat sa mga nagpositibo ay ro mga returning overseas Filipino o kon mga OFW mga kasimanwa. Daywa ro sa Iloilo, daywa ro sa Negros Occidental, ag tag-uwa pagit at record ay harayon. Nagka-record yun rong probinsya at Capiz may sambilog gon mga kasimanwa. Prangkahan! Prangkahan! Ro Aklan, Gimaras, Bacolod, Antique. Ro uwait may nagguwa kahapon ang mga kasimanwa. Pero grabe tana no. Sa Philippine COVID update naton. Ay kuan lang ho si tinta lang. Ag humanot kita sa 26,000 sarado no. Ay kahapon dumugang ita 539 robag-ong kaso. Base saging pagguwa nga datos ita Department of Health kahapon it alas 4 no Domingo nga adlaw. 539 dong bag-o ag dumugang sa listahan. Kaya umabot kita sa 25,930. Pero may kaangtanan ka na sa inyo. Nagpagawa kaya't official statement ng Department of Health Secretary nga naghambal that the increase of coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 mga kasimanwa ay due to aggressive validation. Mangod kuno ko grabe nga mga pag-ibalwar, pagbalida, ag pagtutok sa mga nagpositibo or sa mga maga-positibo mga kasimanwa. Aggressive ay bangod kung madumduman ay may mga late ka to nga ginapagawa nga resulta, may mga backlog no. So ngani ginapadasig agabangod yan kung madasig gun yung pagpagawa ita mga resulta ay uwata na ganaba sa tig 5 gatos anom nga gatos, 7 gatos. Pero abo ta kayang naaalarma sa makarangarang klase ita paggilinuwa ay hamakon mo 26,000 kugang-kugang ha 25,930 ang ginasaligan naton hinduna bago mag alas 4 sa pagpagawa ita Department of Health ay abuton yun kararo sobra 26,000 mga kababayan. Prangkahan! Prangkahan! Samtang sa pihak nga bahin, maadtoan ay kita sa Banwa ita New Washington. Ay adlaw makaron nga Lunes, Session Day. Ita sanggo ni ang bayan ita Banwang New Washington. Ano gumando bugo bantayan? Ano gumando showdown? Ano gumando fireworks mga kasimanwa ha? Matapos nga maghiwat ita press conference si SB Junior Ripiano kung nagtaliwan karang Independence Day, Friday mga kasimanwa. Agahon ha? Ag pagkahapon ay nagpatawag man ita preskon si Gumbok ag nagjoin si Ikinya. Dayat ama kung dumasadya kung nagakanyon do kontra ay nagakanyon man do sa pihak. Kaganyunan to the max mga kasimanwa. So ginabantayan taabi
ro letter of withdrawal ni SB member Rolly Iquiña ha, ay base sa ana nga sugat ni SB Iquiña ay ginapagakot na ra sa order of business. Ay taoro na tong pagbutang itdaywa ka mga personal staff, rong chief of staff, ag liaison officer, nga uwa man yan ginakonformihin, no? Base sa reaksyon ni SB Junior Ripiano, nga hindi tama na pwede ron. Ay anat ama ng pribado ron. Ang sa gobyerno tama na kita, sa gobyerno tama na kami. Ay tao kon pagatalakayon hindo na ron. Sa sesyon ita sanggo ni ang bayan, ita Banwang New Washington mga kasimanwa. Prangkahan. Prangkahan. Sa pihak nga bahin, si SB member Nonoy Oconroli Iquiña ging kasuhan or nagapangatubang makaron ita kaso sa ombudsman matapos nga ma-file ako ana kara nga mga kaibahan ko nagtaliwan nga mga dinumingo, no? Ro kasong perjury, grave misconduct, and conduct prejudicial to the service. Raya ro ging file nga kaso it-anang mga kaibahan nga ging kasuhan man anay ni SB Iquiña, no, sa sangguniang panlalawigan mga kasimanwa. So bumagos, nag-file man sa ombudsman ita kasong perjury, grave misconduct, and conduct prejudicial to the service mga kasimanwa. Prangkahan. Si Ronald Reyes Gumbok nga ni nag-anunsyo sa anang ato nga press conference nga imauman hay mapile ita kaso sa alkalde ita Banwang New Washington. Magapile man ita kaso sa piskalya sa cybercrime law, no? Pero uwa pa kita't may ginabuita niya kopya. Agbasi kon matawaan kita ko kampo, no, ni Gumbok para mabasa man naton, mapresentar gid naton kompletos recados rong kaso ngaging file ni Gumbok kontra kay Mayor Simonit Peralta Francisco. Ag even sa rayang kaso ita mga SB member kontra kay Iquiña ay ro ging file man lang nga kaso ro atong hasayran during the press con agharaman na ro kaso nga ging file namon perjury, grave misconduct, and conduct prejudicial to the service. Uwa man kita't may ginabuitan pa nga kopya. Pero gumpok ra bati-bati, no? Kaya ging pangutanan naton during the press conference ag-andaman da nga ging sabat nga may una. Sa alima pa kuno makaron ita Vice Mayor rong kopya ita kaso ngaging file kontra kay SB member Rolly Iquiña mga kasimanwa. Bati-bati ko nga ni makaron si SB member Jojo Malunusan, may anang privilege speech, may kaangtanan sa pagkihan ni Gumbok, no, kay Mayor Simonit Peralta Francisco bilang chairman ita IATF or Interagency Task Force sa munisipalidad ita Banwang New Washington. Prangkahan. Ko press con baga ko Biyernes ging pangutana naton kon magagawig paro giyera, war o kon fire kagayo kainit sa sangguniang bayan. Ayan ba nga ni SB Johnny Ripiano ay magagawig tama na ron. Mintras tanto nga hindi imaw mag-kooperar ag hindi magpakita kuha ng intensyon sa pagbaton nga may anang kasaypanan asaraya nga paggawa ita fake news mga kasimanwa sa may Banwa kara ita New Washington Aklan. Junel Rentillo, komentaristang walang sinasando. Ngani hay magapadayon pataro bukon ita mayad nga pagasinagayo, no? Relasyon ko mayoriya ikumpara sa Sambilog hay mayoriya at abi makaron hay against kay Iquiña. Si Iquiña hay once against the all, no? Mauron tabi ron nagakatabo mga kababayan. So bagabantayan naton da ha. Ay uwa man yan magpublic apology
nagpadagapat sugat nga na pagawidrohon na roana karang signature nga roanat ang pagperma ay sambilog imaw sa nagapabor nga ipakiha si Gumbok base sa rekomendasyon. Matabok man kita iya sa banwa ita kalibo ay sesyon man makaron ita sanggo ni ang bayan ha, ita banwang kalibo mga kababayan. So gina-ekspektaryon nga sarayang mga Dinomingo ay magatabuon una sa Sangguniang Bayan Session Hall ro taga Kasama Ko Incorporated ag kamanamando mga miyembro ita Sangguniang Bayan para ngani sa clarification ag sa proper reporting ita Kasama Ko Incorporated sa anda karang aging pagawa iyon nga audited financial report mga kasimanwa. Judel Rentilio, komentaristang walang sinasando. Raya roging konperma katon na kahapon ni SB member Agosto Tolentino. Ngaging konperma man kuno kana kuratong Independence Day ni Vice Mayor Cynthia de la Cruz. Aga ginaplanuhan anda nga hindi ta na ma-include makaron sa anda nga regular session ay magahiwat ana kuno sanda ita special session. Aga ginapananaw nga sarayang Miyerkules pizza 17 di karon kuno nanda pagapungkuan pinaagi sa sangka special session agod ina mana kamitanan nga maka-examine makapangutana sa taga Kasama Ko mga kasimanwa. So ngani bugubantayan naton sa pizza 17 kon madayon gidman agahon o kon hapon ay bantayan tahin na ro pag-anunsyo sa Sangguniang Bayan ko ginapili nga petsa adlaw ita pagpatawag ita special session mga kasimanwa nga maga atubanggon kanda rong taga Kasama Ko Incorporated mga kababayan. Judel Rentilio, komentaristang walang sinasando. Pero ginapanindugan ta ni Isbigos nga sambilog amana kara sa akon nga pag-obrahon hay kung may una mana sa reporting may sumada si Indoresibo. Ro pangaywa hay bukon ta imot pabor sa renewal ita Kasama Ko. Ay depende amana sa akong mga kaibahan basta kun sa kakon amana kasimanwang Judel hambang nakahapon hay hindi amana ako magsugot nga i-renew pa mana sandara. Ay bahala tamana ro ako niya mga kaibahan kon garinyo ta sanda basta ro akon tang stand bukon ta akot pabor. Hay tao kon ano man dostan ko chairman ita committee on NGOs nga si SB member Ronald Marteno. Ano ba garo ana nga stand? Yes or no malang ha ang mga kababayan. So bugubantayan tara ha at sa kabilugan itaton karanga pagpangalagad mga kasimanwa. Samtang sa dugang panaton niya mga balita mga kasimanwa ro tinamaan ita COVID nga mga health worker nagaabot yon sa 2,869 2,869 ang hararong breakdown na buo naton kabi ro mga doktor nga tinamaan ay 743 samtang ro mga nurse nga tinamaan ay 1,047 ro mga nursing assistant mga kasimanwa nga tinamaan 188 ro medical technology kon medtech ay 114 agro mga radtech ha ro rayang radiologic technologies ay 56 mga kasimanwa. Ag magguwas karon ha may una pagid nga 379 nga tinamaan man nga ginatawag nga mga non-medical staff nga naapektuhan man itrayang makamagatay nga coronavirus mga kasimanwa. Suraya roging pagguwa nga datos sa mga worker naton nga tinamaan ag nagpositibo sa COVID-19 mga kasimanwa. Bali 997 kararo aktibo nga kaso. 54 ro ginatawag nga asymptomatic no. Aga 943 rong nakitaan ita mild.
aga uwa gid makitaiman ita kunanong severe condition. Suraya makarondo pag-antos kuaton nga mga health worker ag mga non-medical staff nga tinamaan ita COVID-19. Pero manami man yan iho. May 1,839 ro naka-recover yun sa aton kara nga mga health worker sa raya makamagatay nga masakit base sa datos nga ging pagguwa ko June 13 ang mga kasimanwa. Agaging pagguwa man dayon ko aton kara nga Department of Health. 33 haro mga nagkagamatay nga mga medical worker nga tinamaan ita COVID-19 mga kasimanwa. Suro yun do masubo-subo no nga balita makaron nga aton nga sumagang sa pag-monitor naton mga kasimanwa. Pero kundo Department of Health abaga aton nga pamatian. Ro fatality rate ko no sa COVID-19 iya sa Pilipinas sa rayang buwan itonyo nagnaba. Taugang ha. Kabay pa nga uwat drama ba nga nagakatabo. Uwa baga ginatawag nga pag-mislead, pagpatagang katon para mana hindi man kita kubaan. Hamat hindi tabi pag-isugid do kamatuoran. Ay bahala matarin do tao mag-adjust. Ang kamumando may otoridad kiber nga magtaot mga abiso, regulasyon sa mga pumuyo kung ano dapat nga pag-aubrahon. Judel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Parehas man diya katon sa Western Visayas. Tag-isyo nga to sa SM. Sinabat man yanit SM. Nga uwat kamatuoran. May isyo man yan riya kahapon sa Kalibo, no, na intercept naton. Tinawagan ko dayon si Kasimanwang Terence Toriano. Ay ratong na-expose na nga mga MD-RRM o personnel ngaging quarantine ag binugan man ita swab sample ay hauna taro istorya nga mana nagpositive pero tinawagan naton kahapon nagakabagaka nga ni kita ag kun ano kamatuod ro balita nga ra ay hinibayag ta si Kasimanwang Terence ron wa pa man at resulta ag padayon man ako nga naga-coordinate kay Dr. Cornelio Bongquatson sa aton nga Provincial Health Office no wa pa tat balita nga ni ro nagapinaguwa nga rat balita ayaw nyo pagpatihi saga ron ro patihin ninyo aton kara nga authority kung i-declare galing ni Mr. Terence Toriano nga mauron hay doyon yun doon aton niya patihan o kung i-declare imaw ko Provincial Health Office mga Kasimanwa ay sakada may magpositibo matariya katon sa probinsya Taclan sa Banwat Kalibo hay insigida nga nagapaguwa dayon it official statement ro aton kara nga Provincial Health Office to confirm para maipahisayod para mai-release sa publiko ro tama nga informasyon. Judel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Dinatinguhaan ta makaron ha nga ma-contact man si Dr. Cornelio Bongquatson. Kung baga may nagawa nga laboratory test result gaging release para sa probinsya Taclan. Ag kaibahan baga rikatoro mga na-expose koliso case nga ra ha. Ay daya ro ginabantayan naton mga Kasimanwa. Ay abo nga nagapinangutana katon. Kamusta yun man idol do Tagaleso nga to? Kamusta yun man ro anang nakahalubilo ka to? Ro anang mga na direct contact? Ay wa pa makon akot balita, wa pat may nagwa ho. Pilang adlaw makon niya Blanco ro probinsya Taclan. Pero makon ipangutana naton kay Dr. Cornelio Bongquatson today. Agab uto naton do anak karanga linyada. Judel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Good morning gali ha kay Pari Totong ni Pomosino nga naga-amat-amat yun kiwa. Tad-tad ko anda karanga mga karni ha nga ginabaligya una sa may kanto tulay pasaka sa Mubo o naron sa may sitio Libtong. So good morning lang ha sa kay Pari Totong ni Pomosino and Company agka naman kay Kasimanwang Kagawad Richel coach militar ang naga-monitor man makaron samtang una man nagakiwa-kiwa naga-sizing naga-siparar ako mga paras limpo ag siki ag kung ano pa ang ginabaligya na day kwalidad ako nuruanda karanga karne una sa may Libtong may problema abi iya sa Kalibo Public Market naging matumal ta kuno pigaw ta kuno bakanay makaron iya sa aton nga Kalibo Public Market, especially sa karne. Mas med patamana iya sa guwa-guwa ho ay madahog. Abo patamana nga nagabakal. Hay ina nga ni mana sa tindahan sa bilog hindi na akon maubos. Judel Rentillo,
komentaristang walang sinasanto. Doyon abero sambilog sa mga muwaka no nga nabuo naton sa pila naton ka mga kaigmanghuran nga nagabubaligya bagat karne no sa binit ita karsada ang mga kasimanwa. Good morning man kay kumpare Jan Villegas ag sana nga misis nga naga-enjoy sa pagpinamati sa programang Prangkahan. Aga siyempre kay kasimanwang Libby Jackson no nga naga-monitor man gali. Wagid nagahalin-halin it radyo sa pamilya Milgariho ha, good morning. Agka naman kay classmate kumpare Gary aga Milbit Salvador ang naga-monitor man kay kasimanwang Bunjing Faustino naga-monitor man una sa may sityo Ganas sa may sityo Kindot no maayad-ayad gid niya agahon. Iya sa taga barangay Mobo Kalibo ha, good morning. Sa Flaviano Compound, ginatamyaw ginaton itamaayad-ayad nga agahon. Judel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Aga good morning man kay kasimanwang Harley Di Tomas. Sa Harley's Karinderya ha, saan nga mga staff, saan ang mga gwapahon nga mga serbidura. Ginatamyaw ginaton itamaayad-ayad nga agahon. Inaman sa taga Nilias Iteri, kay kasimanwang Nonoy Maestro Cosinero General Guapo-Guapo Nicolas samta nagakiwa nagatadtad ag nagakayo-kayo ha nagapoy panamit ha panamit samit ako anak karanga minong nga ginagaha para sa anak karanga mga suki ina sa Nilias Iteri good morning po ag una man sa may Ayans Karinderya ha ina sa may likod ita Capitol kay Toto Ayan Sokro kay nang Nida Sokro ag kay Kagawad Boy Sokro ag kay Kagawad Rigi Bungabong ha ginatamyaw man naton ita maayad-ayad nga agahon. Welcome sa aton karang pagpangalagad ag kay Kapitan Bimboy Repidad ita Barangay Linabuan na Norte maayad-ayad gid nga agahon. Sa mga taga Tigayon Guba ha good morning. Kay Uncle Bert Tabasa good morning ina sa Bukid Tigayon maayad-ayad gid nga agahon. Ag iyaman sa may Kalibo Public Market ha, good morning sa aton yung mga suki. Ay basi mahambay kamo nga ginatutaliwanan kamo ni Idol, hindi palangga kamo ni Idol. Ginatamyaw gid kamo bisan papaalin. Maghalin sa may karnihan, isdaan, gulayan, bugasan, prutasan, ag sa kutob sa mga nagabaligya una, nagabaligya panakot, ag kunano pa sa kutob nga makwartahan, maayad-ayad gid nga agahon. Judel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Sa mga kargador, ayan, sa mga biyahidor nga nagapoy pangapi una makaro sa may bagsakan, maayad-ayad gid nga agahon. Sa mga taga-Andagaw ha, good morning. Ag sa mga taga-Puok, sa mga taga-Kaano, sa Mandal ag Cortes family, iyaman sa may area Naluok, sa Braulio Fernandez pamilya, ginatamyaw manaton ita maayad-ayad nga agahon. Sa may Briones kay Ampod Kapitan Paing Briones, ag kay Mrs. Briones nga nagapinamati gid sa aton karang programa. Ag sa akon nga gwapo nga maestro, kay Maestro Sir Gilak, Sir Edmond Israel, good morning po. Ag sa Ligaspi family ha, ag kay kasimanwang Raquelito Rico, ag kay Pauline Rico ho, nga nagamonitor gon makaron. Kay Kagawad G. Mayordo, ag una man sa Rilo Store ha, good morning. Ag siyempre sa akon nga neighbor nga wagin nagaungkat-ungkat sa pagpinamati, nagasigabong gid permi, kay Mr. and Mrs. Elma Agabini Daka. Ag sa akon nga tiya sa Cipriano family ha, good morning. Ag kay Uncle Doc Alex sa Magno no, nga naga-monitor man makaron. Nagapautaw-utawon da sa gawod makaron mga kasimanwa. Judel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Kay Ampod Pini, ag kay kasimanwang Pridi Magno no, nga hindi gid magpaperde. Ayaw kita man na idol pag ungkataring pagtamyaw ay matsaruyin man naro gatao kamot kabaskog vitamina nga nagaalipagsit aman naro among gawas kadagahon kun mabatian do amon karanga pangagan. Sa Balduesa family
sa La Chica ag Kamanaman Militar Family una sa may barangay Mabilo ag siyempre sa Tolentino Family de la Cruz ag sa Murado Family ha ginatamyaw manaton itamaayad-ayad nga agahon ag sa Di Felipe Family ag kay Paring Arman ag sa Berti Family no ag sa Puti Mabini ag Milgar Family inaman sa may Tambak ha kay Ampod Punyong ag kay Ampod Efren de la Cruz itasaylo kamo Beach Resort ginatamyaw kogid itamaayad-ayad nga agahon kay Ampod Ann Bernadette Arentillo ona sa may Mabilo, New Washington kay Ampod Kapitan Nerio Fernandez good morning ag kay Kagawad Malunusan ag kay SB member Jojo Malunusan nagapamati man nagatext nagamonitor man katon si SB member Ampod Sonny Crisostomo ginatamyaw gid naton itamaayad-ayad nga agahon Judel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Good morning gid ha kay SB member Sonny Crisostomo Gakay ang nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalagan. Sa mga taga Dumaguete ha, Patima, Otsando, Kawayan, Pulo no, ginatamyaw gid naton itamaayad-ayad nga agahon. Sa mga taga Batan ha, especially sa may Kamaligan, good morning. Ag sa Poblasyon Altabas, good morning. Ag iyaman sa may area Balite no, sa Bantigi, Bilyami, ag Lomyo, Kimpo Family. Ag kamanaman iya sa Morales, sa Kinisio, Bantigi, ginatamyaw kogid itamaayad-ayad nga agahon. Welcome, welcome, welcome sa aton karang pagpangalagad. Ag siyempre sa aton man nga mga suki nga nakatutok kon makaron. Iya sa Pilipinas, sa abroad no, siin man kamo. Ro importante ay nagamonitor kamo sa aton karang pagpangalagad mga kasimanwa. Kay Nanay Inday Gomez Iraw Ibaw nga nagamonitor man, maayad-ayad gid nga agahon. Welcome, welcome, welcome sa aton karang pagpangalagad. Ay siyempre sa kabilugan it aton karang pag-ililimaw, magabaton man kita report direkta sa aton karang mga reporter. Sa report ni Kasimanwang Jopel Magpusaw, report ni Kasimanwang J.R. Arante, alin sa may segundo distrito ag primero distrito, ako aton karang probinsya Taclan, balitang pulis ag balitang hospital. Ag sa mga issues and follow-up, nga ginatutukan man ni Kasimanwang Joel Nadura, pagabatunon man naton doon karang report. Ag siyempre pagabatunon man naton do report ni Kasimanwang Mark C. Ag siyempre good morning man ha kay Kasimanwang Albert Manalo. Ay makaron galing adlaw, ro pag-umpisada sa pag-arangkada, ko libreng computer, ag libreng formas. Sa mga gustuhon nga mag-fill up ag mag-enroll, ag mag-agto sa tagsa-tagsa ka mga eskwelahan, iya sa Banwat Kalibo, probinsya Taclan. Ay sa first 100, may tig 20 pesos pa kunong pamasahe. Judel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Libre ron mga kasimanwa. So nagapasalamat kita sa inisyatibo no ni Kasimanwang Albert Manalo mga kasimanwa nga iya ron at taga Kalibugid o sa may area Uyotorong ho. Iya sa ibabaw Uyotorong ha. Paagto shopping mga kasimanwa. Una makita ron. Ro libreng paggamit ita computer, agro libreng pagbuo it formas sa mga gusto nga mag-fill up yun mga kasimanwa para ngani sa anda karang preparasyon sa enrollment sa pagbukas ita klase. Judel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Alas 5:45 unit agahon duaton karang oras. Detalye ko aton karang mga ging pang-headline. Report ko aton karang mga energy patrol aton nga pagabalikan banwa pagkatapos gidyamang itpilang ka mga reminders. Kelly Sabay. Balik kita banwa ha sa aton karang pag-ililimaw wag sa gihapon padayon kamo nga nagapamati sa programang prangkahan. Happy birthday anay kay Kasimanwang Rapil Salvador, no? Gumankon ni Kasimanwang Gary Salvador nga nagaselebrar it anang kaadlawan makaron. So happy birthday po kay Rapil Salvador makaron nga adlaw.
Unahon anay naton do report ita pag-asa ay nagasugo-sinyas-sinyas yon si Kasimanwang Meno Mendoza ro aton karang weather specialist halin sa DOST Pag-asa Forecasting Center sa may Metro Manila. O nakastandby ko na importante makaron haro dagagan ita panyempo makaron nga adlaw karay Lunes sa pitsa 15 ano bagaro nagairal nga dagagan ita panyempo makaron no adlaw nga Lunes. Aga siyempre sa ginatawag man naton nga 3 days weather outlook hasta sa pitsa 18 no nga dagagan ita panyempo mga kasimanwa. May ginasugid man nga pulis na aksidente sa checkpoint matapos nga magpagagas. Aro anda karanga na intercept sa checkpoint mga kasimanwa. So aksidente ro dinangtan ita sangka pulis kuno nga nag-conduct ita checkpoint na aksidente sa motor matapos magpagagas wrong sangka gina-consider nga violator. Okay, i-check ko anay ha. Si Kasimanwang Meno Mendoza sa anak karanga report hanungod sa dagagan ita panyempo makaron nga adlaw kara ita Lunes. Kasimanwang Meno Mendoza, magandang umaga po. Please go ahead. Magandang umaga po. Para naman sa ating ulat panahon ngayong araw ng Lunes, June 15, 2020. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin pong nakakaapekto itong ating Intertropical Convergence Zone o ITCC dito nga sa Mindanao at gayon na rin sa Kabisayaan at gayon na rin po sa Palawan. At patuloy nga po itong nagdadala ng mga kaulapan at mga pag-ulan sa Kabisayaan, sa Mindanao at sa ilang bahagi po ng Luzon. Ang ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone, ito po yung lugar kung saan nagsasalubong po ang hangin simula nga dito sa nagmumula po dito sa Northern at Southern Hemisphere na siyang nagdudulot nga po ng mga kaulapan na nagdadala nga ng mga pag-ulan sa mga apektadong lugar. At sa susunod na 2 hanggang 3 araw, wala po tayong nakikitang anumang sama ng panahon na posibleng makaapekto sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At para po sa magiging lagay natin panahon sa araw na to, dahil pa rin nga sa epekto ng ating Intertropical Convergence Zone, dito po sa Legazpi, dito sa Bicol Region, gayon na rin sa probinsya ng Mindoro, Marinduque at Romblon, patuloy po makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Ang ating mga pag-ulan ay magiging light to moderate na kung minsan ay may kasama pa rin malalakas na mga pag-ulan. Kaya pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan sa nasabing mga lugar na mag-ingat pa rin sa posibleng pagkakaroon po ng flash floods at landslides. Samantala dito naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng Luzon, asahan pa rin natin ang maaliwalas na panahon na may posibilidad pa rin na mga panandaliang buhos ng ulan lalo na sa dakong hapon o gabi na dulot pa rin po ng ating mga localized thunderstorms. Ang ating pinakamataas na temperatura, posible pa rin maglaro po dito sa 25 hanggang 35 degrees Celsius at maaari po itong maitala dito nga sa Tuguegarao City. Samantala, sa Lawag City, ang ating inaasahan temperatura, 25 hanggang 33 degrees Celsius. Baguio City, 16 to 24. Sa Metro Manila at gayon na rin sa Olongapo City, ating temperatura posible maglaro sa pagitan ng 25 hanggang 33 degrees Celsius. Tagaytay, ang ating temperatura, 22 hanggang 31 degrees Celsius. Lipas City, 25 hanggang 34. At sa Legazpi City, 24 hanggang 31 degrees Celsius. At dumako naman po tayo dito sa Kabisayaan. Dahil pa rin sa epekto po ng ating Intertropical Convergence Zone, magkakaroon pa rin tayo ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkidlat, pagkulog. At ganyan na rin po ang ating temperatura sa Cebu. Dito po sa Metro Cebu, ang maglalaro sa pagitan ng 26 hanggang 31 degrees Celsius. Ganyan na rin po sa Iloilo. Sa Tacloban, asahan pa rin ang temperatura. Maglalaro po sa pagitan ng 24 hanggang 30 degrees Celsius. Sa probinsya ng Palawan, patuloy pa rin mararanasan po ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog. Epekto pa rin po ito ng ating ITCC. Ang ating temperatura naman maglalaro po sa pagitan ng 24 hanggang 30 degrees Celsius.
At dumako po tayo sa Mindanao, ay patuloy pa rin mararanasan po ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat pa rin mga pag-ulan at mga pagkidlat, pagkulog. Ang ating mga pag-ulan ay magiging light to moderate na kung minsan ay may mga kasama pa rin malakas sa mga pag-ulan. Kaya patuloy pa rin pinapaalahan na natin mga kababayan na mag-ingat pa rin sa posibleng pagkakaroon po ng flash floods at landslides. Ang ating temperatura dito naman sa Davao City maglalaro sa pagitan ng 23 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Valencia, 19 hanggang 29 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 23 hanggang 31 degrees Celsius. At sa Zamboanga City, 25 hanggang 31 degrees Celsius. At dumako naman po tayo sa kalagayan ng ating mga karagatan. Wala po tayong nakataas na gale warning sa kasalukuyan, kaya't ligtas pa rin makakapalawat ang ating mga mangisda sa baybaying dagat ng ating bansa. Ibayang ingat pa rin ang ating paalala dahil nga dito po sa Hilaga at sa kanlurang baybaying dagat po ng Luzon, ang ating karagatan, magiging katamtaman hanggang sa maalon. Samantalang sa nalalaming bahagi naman, magiging banayad hanggang sa katamtaman po ang pag-alon ng ating karagatan. At silipin natin na magiging lagay natin panahon sa susunod na 3 araw sa Metro Manila, magiging mainit at malisangan pa rin ang ating panahon na may posibilidad pa rin ng mga isolated thunderstorms pagdating po ng hapon o gabi. Ang ating temperatura maglalaro sa pagitan ng 25 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Baguio City, asahan pa rin ang maaliwalas na panahon na may posibilidad pa rin ng mga localized thunderstorms. Medyo may kababaan pa rin natin temperatura, maglalaro sa pagitan ng 16 hanggang 24 degrees Celsius. At sa Legazpi City, patuloy pa rin mararanasan maaliwalas na panahon na may isolated thunderstorms na dulot pa rin ng ating mga localized thunderstorms. Ang ating temperatura po, 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Cebu City, magiging mainit pa rin at malisangan ang ating panahon na may posibilidad pa rin ng mga panandaliang buhos ng ulan na dulot pa rin po ng ating mga localized thunderstorms. Ang ating temperatura, 25 hanggang 33 degrees Celsius. At sa Davao City, susunod na 2 araw, magiging maula pa rin ang ating kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkidlat, pagkulog. Ang ating temperatura maglalaro sa pagitan ng 24 hanggang 31 degrees Celsius. Pagdating ng Thursday, magiging maaliwalas ang ating panahon, magkakaroon tayo ng mga isolated thunderstorms. Temperatura po natin, 24 hanggang 32 degrees Celsius. At ang ating araw, inaasahan sisikat po mamaya sa ganap na 5:27 ng umaga at muli po itong lulubog sa ganap na 6:26 ng hapon. At para po sa mga karagdagang impormasyon, mga alaman na mag-log on sa mga sumusunod sa ating Facebook and Twitter account, _Pag-asa, sa ating weather report sa YouTube, Pag-asa Weather Report, at sa ating pong website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yan po ang latest mula din sa Forecasting Center ng Pag-asa DOST. Muli isang magandang umaga ang inyong forecaster, Meno Mendoza. Abugid nga salamat ha kasi manuang Meno Mendoza direkta nga naga-report no sa DOST Pag-asa Forecasting Center sa Metro Manila haron. Inyong nabatian no ro dayagan ita panyempo naton makaron nga adlaw kara ita Lunes sa pitsa 15 agro panyempo pagid no sa sugod ita 3 adlaw sa ginatawag naton nga 3 days weather outlook. Bago ro aton nga COVID-19 case bulletin number 80 ha, ay dumugang kita ita anom kita, grabe ta. Anom ro dumugang sa listahan naton sa nagpositibo sa COVID-19 iya sa Western Visayas mga kasimanwa. Si kasimanwa nga Jopel Magpusaw, i-check naton dong detalye sa rayang mga preso nga nagbagaywan ta sa sugod itla kapsel, grabe ta nagkarambulat ta. No? Sa sugod ita presuhan. Ako aton karang Kalibo Police Station. Ano ba garo natabo? Ag may pulis nga nagkandak ita checkpoint na aksidente sa motor matapos nga agsuna rosang ka motorista mga kababayan. I-check naton ha. Report ni Kasimanwang nga Jopel Magpusaw. Standby! Kasimanwang Jofel Perucho Magpusaw. Live report! Live report! Bangkahan Live Report! O, i-check na to na direkta sa anak karang area of responsibility mga balitang pulis ag hospital report. Sa report, Kasimanwang Jopel, please come in.
Yes, sir. Good morning kasi manuwang Judel and good morning man sa atong karang mga pamalit prangkahan sa GFM Karibo. Makaroon nga adlaw kara ita Lunes, maghalin sa western side ita atong karang probinsya Daklan, aton nga mga natipon nga balita. Rung insidente nga mga nakadetain niya sa aton karang Kalibo PNP, rung nagbagayuan no ay daya rung ginaligar nga physical injury ag disobedient upon agent of authority. Alas 12:53 aga-aga kaina kasi manuwang Judel. No daya karanga si kasi manuwang Jerome Tolentino, iyang kinakar, may asawa, 37 anyos, sa residente Chicho Cabastan, barangay Andagaw, sa Banwa, Karat Kalibo. Anak karang ginasugid nga mura ay tinapungo ag sinipapagid no mabot ra na karang naangkon nga kasakitan sa anak karang gawas matapos nga ni nga anak karang sugid anak karang ginaligar nga daya karang si kasimanong John Ray Esmeralda ag daya karang si kasimanong Alfred Inan nga residente pareho barangay Bacau Sur Kalibo ay imaw kunurahay binugbog na sa suud karait aton nga lakapsel. Ag sambilog karang detainee pagid or naka-detainee sa atong lakapsel nga si kasimanong Randy Alfon imaurarong naka-witness no ay pareho sa datanan nga una sa sulit aton karang lakapsel. At sa kilala ko si Randy Alpon yun Si kasimanong Randy Alfon ni mo residente sila Serna no sa poblasyon Kalibo nakadetain man nimo rabawon nga ni sa nadakpan nimo sa curfew. Sa dugang aligasyon ni kasimanawang Jerome Tolentino rong anak karang kaso mo kulong man nimo iya dahil karang nagreklamo nga ra ay alarm scandal man no rong kaso agrong nagbako ka na kara dahil si kasimanawang John Ray Esmeralda si kasimanawang Alfred Inan ay nadakpan man sa curfew kasimanawang Judel. No, iba taranda karang mga kaso sa curfew taron daywa karang nagbako ka na ag alarm scandal matarong kaso biktima nga si kasimanawang Jerome Tolentino. So ginawad sandara nabatian ta mga kapulisan nagsinggit rong iba karang ka mga detainee ag dayagin bulag sanda ag may pag yang disobedience upon agent of authority ay kumainit yun ng mga ulo kasi manuwan Judel ag may nainom pa ay kung mga aga-aga pa nga alas 12:58 ay wapa na pawira no ay nagano pa ko ni nagwagas pa hindi pa halos magpaawat ag tanan sanda gindaga no sa aton karang Dr. Rafael Estumbucon Memorial Hospital para nga ni patigayunan ng physical ag medical examination agin balik iya sa aton karang lakapsel mga ginbugag lang sanda no ginadin lang sa pihak nga karsel rung daya karang biktima ay rung kabangdanan nga ni parehong mainit nga argumento rung nagtuhaw hasta mabot sa punto nga habakugan ay isang bilog imaw agday wara na karang kontra nga ni hay perde gid imaw no may abog da na karang buko nga angkon ay alata pungo ag sipa tra na karang naangkon iya mismo sa sudid aton karang Kalibo lakapsel nga ni runday karang biktima nga si kasimanawang Jerome Tolentino ay mapasaka ta kunot kaso sa dayo karang daywang nga sospetsado nga una-un nga natakpan bangod sa pagbayular ita COVID-19 curfew ordinance. No, so do yun imbis nga i-release ang darag tikitan makarong agahon ay dugang patakarang kaso ro anda karang pagatubangon bangod nga ni sa pagbako nanda sa sambilog o sa kaibahan nanda nga nakadetain iya sa aton karang Kalibo lakapsel. Sa dugang paginaton nga report ginapanawagan ni naton ron daya karang ginaaligar nga duga ko nga wallet ay kasarangan man na bersugod kay 11,000 11,000 kasi manuwang Judel. Ginapanawagan gani kasi manuwang Ceres Braulio nga residente barangay na Luok sa Banwa Karaita Kalibo. Anag karang ginpa-record nga mga lasponsi media kuno kahapon ni dagahon samtang anak karang pouch kuno nga color brown nga may sud nga ni nga 11,000 more or less no hinduga. Sunod ka na halin ni mo sa Balete. Nagsakay ko na mo L300 van, pagabot iya sa Kalibo, nagsakay mo tricycle pagto sa may Foods Merchandise, iya sa may F. Kimpo Street, Printing Right City Mall. Ag anan na panuhan, daw ni mo sa daya ka nga Foods Merchandise nga uwaw da. Ruana ka nga pouch. So anang
naisip nga base naman na igto sa van nga nasakyan ko or sa tricycle na ginsakyan ko man. Ani ay ginapanawagan lang no kung sino kuno nakita ka ng pouch na color brown ay ibalik lang iya sa Kalibo PNP. No, may sugod ron nga 11,000. Ag dahil malisod ka kung mga kwarta ay kung mga honest di matal makapuot, uli. Pero kung dahil nga kinahanggan house budget ay malisod-lisod ra kasi manuan Jidel. Pero kabay pa maging honest o nakapuot. Sa adon madakarang nasikyar nga mga blatter report no sa traffic section idaton karang Kalibo PNP may ginabandona nga sangka motorsiklo rong nabo idaton karang mga kapulisan alas 11:48 kabi rong daya karang member datong karang PNP nga si Police Senior Master Sergeant Ulysses Salazar kibahan si Police Senior Sergeant Romeo Ignacio anda karang gindaga rung sangka hooper type nga rang Yamaha motorcycle nga may plate number A317FB no nga color combination is black ag blue aga daya abi nakita nanda kasi manuan Judel so alas 11 na bis nagpasyon so magabayular kagunit curfew hour so nakita nanda una kuno sa may guwa idaya karang Mationg bar no sa may Jaime Cardinal Sin Avenue iya man sa Banwa Karat Kalibo ang pagkakita nga ni nanda anda karang pagalapitan napanuhan man sa karat driver in motor ag dumayagan daron driver wow tanan na paandarong motor nganin ay walan arong motor iwas day mga madakopit curfew ag dahil ang gindaga rung Yamaha nga hooper type iya sa aton karang Kalibo PNP ag pag-isyuhan day citation ticket idaton karang munisipyo so ginahugat-hugat pananda kung sino karon magabuhuri ano nga dumagagan nga to ka BE no alas 11:48 ag pati ito ay pagapasabton pagid sa dugang karang kaso daya rong sambilog pagid nga report di sa may traffic section naton sang kakatapo kara ita Kalibo PNP rong na-aksidente sa motor kasi manuang Jidel. Bangod nga ni anak karang ginagas rong motorista nga uwa karait helmet ay sandabira nagkandak ita daya karang checkpoint. Alas 5:30 kahapon hapon si kasi manuang Rogi de los Santos, Yankee Ortega, wabit nakabutang iyang rangko na no, sa aton karang blatter, residente Morat Humarap Bangag, sang ka bona fide member ita Philippine National Police. Ag imora nag-proceed sa aton karang Kalibo PNP, mga alas 5:15 hapon, nga anang ginasugid nga mga alas 4 kuno, samtang sandara rong PNP element idaton karang Kalibo PNP station nagkandak it ocular checkpoint sa may barangay Tigayon iya sa Banwa Karat Kalibo agnas patan nanda kara rong sang ka unit it motorsiklo nga approaching o paabot no sa anda karang ginakandak nga ocular checkpoint aga pagkita kanday dahil karang motorista bangod nakita mananda nga what helmet Yagi nga nag-U-turn kasi manuang Judel ag kumaripas na pagayo. That's correct. Ito sinun dito na pag makikita checkpoint agwat helmet ay may U-turn dito nagmausok yapsan no hayrong inubra ni Officer Roger de los Santos Yankee Ortega ay anag karang linagas no sakay manimaw anag karang Honda XRM nga motorsiklo aga sa paggagas na nagara naka-iskapot kasi manuang Judel ron datong violator naka-iskapot agrong makasubutan nga ni rong daya karang police ay na-outbalanced no ag tumimbabu kasi manuang Judel nga sa anak karang pagtumba nag-angkon man ita kasamaran ro anak karang motorsiklo nga nasama drong headlight agrong anak karang left side mirror pusaman hukwaman aga patimaw ay may mga lastro gas-gas sa nagkasari-saring party itahanag karang kagawasan so imora nag proceed man
sa aton karang may Dr. Rafael Escombuco Memorial Hospital para nga ni para patigayunan ita physical medical examination. Wa mata higin, confine. ang negative man kasi man wan jud OPD minor mata, lamang, OPD no? mata. Oo, minor injuries yang roanan karang naangkon. Gin-refer nga nila sa traffic section man, idaton karang kaliupinti para maimbestigahan, no? Mausoy ron dato nga nagpadagahig nga nga violator nga natabuan pa nga na-aksidente rong pulis nga naggagas. Ay kahapon matod, even Sunday, nakita naton maburong dayag karang nga mga ginatawag ba nga smart, kung mga nakamotor nga raho, mobile motor nga mga pulis nga nagalibot-libot man, biskan di karon sa may puok talipapa kahapon nakita naton At siya si Sir Ortega Pangalisang Bilog nga nakita naton kato nga may nadakpan ni mong motorista man nga may back rider. Agdayon nabalitaan naton ito sa may tigayon haytot imo na aksidente. No nga ni hayrong mga trabaho mo mga pulis nga rin bago matahangag no. Ani ay mga violator abi ay magtino-tinogon ka mo no agud sundon yun no hindi magbayular agud what makaraya nga aksidente hay kung napuruhan ta si police officer nga ray. So tao ko makabatsag pat konsensya to maglapit sa atong Kalibo PNP makaron iskan sabto na lang ron pang medical ni Officer De Los Santos nga ra Yankee Ortega no iya sa aton kana nga may Kalibo PNP. Sa kaso madagasi manuan judelit mga nagbaylar sa curfew kahapon itagahon mo 12 tarong maging pang-release no ay makaron ay may pagid nga mga nakadetain nga may kapin sa at pagid nga mga hadakpan nga nagbaylar sa COVID-19 curfew ordinance although wa pa kita mga pangalan sa mga nakadetain pa iya makaron nga pag tikita nagipag-release makaron karang agahon pero kahapon no 12 tanan brong maging pang tikita naging pauligon. Daya sanday kasi man RG Palmon, Justin Villamonte, John Vincent Yabot, DJ Hilario, si Cesar Christopher Oquendo, Junel Natavio, Chris Tamayo, Renji Zonyo, Rolly Naral, Felipe Candido, Rinaldo Kiatson, si Kasimanwang Ricardo Silvestre, pag weekend gid ako no Kasimanwang Judel so no sa aton kanang mga katapot kapulisan sa aton kanang Kalibo PNP pag weekend gid man naron ka Saturday night di karuyon gid man na maabo-abo ro mga na-intercept namon nga mga nagbayular no sa curfew ordinance bisan nga ni kabi nga Domingo ay may mga nadakpan man gihapon sanda so wa gihapon Kasimanwang Judel nagahimunong ro aton karama Kasimanwag sigidas gihapon ang pagbayular sa COVID-19 curfew hour. So nga isa sa bilog nato nakaistorya ng police officer dapat damana kalangan ni kunta sir mas taasan gidrong pinalidad kara. Good magtino gid mana ay kung daya nga tikitan man lang afford mananda ay matsawaman mana no pauman-uban malang man mana nga may mga nagabayular. So doyon Kasimanwang Judel ro mga nasikyar naton nga report makaron nga adlaw Lunes alin sa western side daton karang probinsya Daklan para sa pagpangalagad iprangkahan sa number 1 07.7 Energy FM Kalibo. Daya si Kasimanwang Jofel Perucho magpusaw Kasimanwa ko palangga ko. Prangkahan Live Report! Abogid nga salamat Kasimanwang Jopel Magpusaw, direkta nga naga-report sa anak karang area of responsibility sa hospital report aga police report no halin iya sa may first district or sa primero distrito kuaton karang probinsya Taklan. Aga standby kamo ay igabasyada mata ni Kasimanwang JR Arante. Ro mga natipon niya mga balitang polis aga hospital report no. Iya mata sa may segundo distrito kuaton karang probinsya Taklan. Judel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Sa aton nga mga kaigmanghuran nga nagapalo sa aton karang Facebook Live, sa aton karang live broadcast. Ro makikita ninyo sa inyo karang screen, ro yun dong World COVID update naton ro kasot COVID sa bilog nga kalibutan. Halin doon sa 188 countries and region. Hamakon mo ta, no? Ay kada oras abira, nagabaylo, nagasaka mga Kasimanwa, no? So makikita nyo 7.8 million yon. 7,800,000
854,514 royon dong total confirmed case. Agro total death naton hay kuwang-kuwang tunga sa milyon. 431,543 ang mga kasimanwa. Agroraya nga monitor, haging pakamayad namon nga ibutang para bisan pa paano, hay sa monitor masayran yung agi nga grabit amahan na ro COVID sa bilog nga kalibutan ho. Sa 188 countries and region, no? 7.8 million gitagali mana. Ginaidiyahan pa namon nga maibutang man do Philippine Update, Agro Western Visayas Update mga kasimanwa. Good morning, anay gali kay kasimanwang Vigilin Apolonio Camarista ag kay Greg Aguilar no sa California, USA, ag kamanaman kay Marites Crowells no sa Europe, Belgium no nga naga-monitor man makaron sa aton kara nga pagpakalagad kay kasimanwang Michael Villanueva Solina, kay Rospino Gregorio, ag kay Mr. and Mrs. Edna ag Steve Pador no, ag kay Ninit Silis, ag kay Jamier Sorilla Mansa, ag kay Frank Batoy, no, ag kay Milit Idano Binancio, ag kamanaman kay Lily Abraham, good morning ha, kay Vince Imagi, ag kay Bing Villaurel, no, nga naga-monitor man makaron, kay Lai Marantal, no, ag kay Catherine Kahilig Igakoy, kay Teddy Francisco Milgar, kay Charm Mayor, no, kay Sonyo Lazara at Jimmy, ag kamanaman kay Maris Ferrer, ag kay Edgar Delgado, no, naga-monitor man, ag kay Eileen Mijaldea II, no, ag sa mga taga-Andagaw kuno, kay Yam Adwig, ag kay Regalado Rian, kay Brian B. Candido, nga naga-monitor man makaron sa aton kara nga pagpangalagad mga kasimanwa. Aragon kita sa aton karang Philippine COVID update, ag kamanaman sa aton karang Western Visayas update, pamate. Ayro aton nga kaso iya sa Western Visayas sumakat anom. Halinda sa locally stranded individual ag sa mga returning overseas Filipino. Sabay pa nga uwasan na karait may mahawaan iya kato no sa pag-uli nga ra ay hambag abit national government wao ta kitat mahimo kundi paulion ro aton nga mga stranded nga ra nga mga kaigmanghuran. Base sa ging pagguwa nga COVID-19 case bulletin number 80 Western Visayas no, may 6 new confirmed cases kita as of kahapon June 14, 2020. So a total of 146, 146 po total confirmed COVID-19 cases kon. Para sa information tanan. Ro active cases ay 35, ro total recovery naton as of this broadcast time ay 100. Ro aton nga patay o matasupar magdugang mga kasimanwa no. Sa total laboratory result nga ging release kahapon, bali 256 rohalin sa Western Visayas Medical Center ag 175 rohalin sa Teresita El Halandoni Provincial Hospital. Sa resulta, 3 ro nagpositive sa Western Visayas Medical Center Sub-National Laboratory, no? Ag 3 man sa Teresita El Halandoni Provincial Hospital aro nagpositive. O what repeat mga kababayan, no? So a total of 425 ro negatibo. Mga kasimano ay bangod binawasan it-anom nga nagpositive. Taga siin do mga nagpositibo nga ra mga kasimanwa. Isaid ko daya-dayon do inyo karang ipangutana kakon. Taga siin man nasanda idol don. Roy niya ron mga nag-positibo haraw. Do record naghambag ro rayang nag-positibo nga anom. Bali daywa kararo locally stranded individual o kon LSI mga kasimanwa.
ag-up at kararo repatriated overseas Filipino worker o kon OFW. Roona, si Western Visayas Patient Code number 141, agagaki, sang ka-50 anyos, taga Silay City, Negros Occidental. O na imaw makaron sa facility quarantine it Silay, ayan, sa Negros Occidental. Pangaywa, si Western Visayas Patient Code number 142, gagaki man gyapon, 43 anyos, taga La Carlota City, Negros Occidental. Ag-una imaw sa facility quarantine makaron sa La Carlota, Negros Occidental. Ro pangatlo mga kasimanwa, imawra si Western Visayas Patient Code number 143, babaye, 37 anyos, nga taga Kawayan, Negros Occidental. Bali imawra, hay locally stranded individual. Roratong taga La Carlota City, hay repatriated OFW, taga Silay nga to, hay repatriated OFW. Rayang taga Kawayan, Negros Occidental, nga babaye, 37 anyos, balik ni Maura, locally stranded o kon LSI, ag nasa facility quarantine ni Mau, it Kawayan, Negros Occidental. Ro pangapat, si Western Visayas, patient code number 144, babaye, 26 anyos, taga City Proper, Iloilo, no? Ag imaura, hay locally stranded individual. Ag una imo makaron sa facility quarantine it Iloilo City. Rupang 5, si Western Visayas Patient Code number 145, babayi, no? Sangka 46 anyos, ag taga City Proper, Iloilo City. Ag imaura, repatriated OFW nagpositive. Ag nasa facility quarantine imaw sa Iloilo City. Rupanganom, rayang si Western Visayas Patient Code number 146, gagaki, nagapangidaron it 48 anyos, taga Tapas, Capiz. Ag imaura, hay repatriated OFW ag nasa facility quarantine makaron mga kasimanwa. Now, balikan nato ro datos. It mga nag-positibo, no? Sa mga probinsya ag sa mga highly urbanized city ang mga kasimanwa. By province ay magod nga daywang adlaw yata wat at result nga pagawa ro Western Visayas agro Teresita Halanduni, no? Para sa probinsya Aklan. So makaron ginabubantayan naton, ag ginatinguha naton nga matawagan si Dr. Cornelio Bongquatson, no? Kung pila paro total makaron tanan, it mga ging submit naton, ag ginahugat naton tong result, laboratory result nga igarilis, it daywa nga ka mga hospital mga kasimanwa, pinaagi sa Department of Health paagto sa aton kara nga Provincial Health Office. Ay ro ginabantayan naton, hay imaw ngani rong tag kaso nga to sa leso. Kakabay pa nga uwa it rimalaso. Hararo, probinsya Taklan, mga kasimanwa, may ging release kahapon nga apat nga laboratory result, agro apat nga rasagamat ay puro negative. Ro Antique, may daywa nga ging release. Ayan. May daywa nga ging release, Agro ana it Antique nga daywa hay negative. Ro Capiz, may sambilog nga ging release sa Capiz. Pero raya hay positive. Bali resulta ra nga ging pagawa ita Western Visayas Medical Center. Ro sambilog nga ging release na daging test hay positive ta mga kababayan. Ro Guimaras, may 7 ka mga ging pagawa Ro Western Visayas Medical Center agraya tanan hay negative. Ro Iloilo Province, mga kababayan, may 3 ka mga ging pagawa. Si Western Visayas Medical Center, agraya tanan, high negative. Ro Iloilo City, may 30 tanan ka magaging pagawa nga laboratory result. Aga 28 kararong negative, ang aging pagawa ni Western Visayas Medical Center, ag daywaro nag-positive. Ang taga City Proper, Iloilo, no? Negros Occidental, may 219 nga ging pagawa nga laboratory result mga kababayan
bali 44 kara halin sa Western Visayas Medical Center ag 175 sa Teresita Il Halandoni Provincial Hospital. So sa 175 nga ging test it Teresita Halandoni, 3 ro nagpositibo. So pilagon tanan bali 3, 5 Bacolod City may 165 kaging paguwa nga result rong Western Visayas Medical Center mga kababayan ag tanan mat asa kagoit Dios ay negatibo. So bali kahapon 3 ro resulta halin sa Western Visayas Medical Center nga nagpositive, 3 man sa Teresita Il Halandoni Provincial Hospital mga kababayan at total of 431 tanan ka mga nagpositive, no, mga nagpositive ro total itaging paguwa nga mga laboratory result ag anom yang ro positibo mga kababayan. So balikan naton do mga repatriated, mga local stranded individual mga kasimanwa. So may total yung tanan nga 66. Total of 66 haro nagpositibo ha. Bali ro ana Negros Occidental do nagapanguna 19, no. Ana Iloilo City 16, ana Bacolod City 11, no. Ana Iloilo Province 8, no. Anat Aklan Apat Antique Apat Gimaras 3 Agrocapis nga uwa taanay ha. Hay makaron may sambilugon. So bali 5 ro naka-admit kara ha sa 66, 5 ro naka-admit ha. Daywa ro naka-home quarantine, 23 ro naka-facility quarantine, no. Ag sambilog ro hadugang nga patay tagtaga Iloilo nga to kung nagtaliwan pat ang mga Domingo, ag may 35 kita nga mga na-discharge pagkatapos ko 14 days quarantine ag negative repeat result. Royon do bagasihan mga kasimanwa. So a total of 66. Raya ra ay gina compressor it locally stranded individual ag kamanaman mga returning overseas Filipino. So a total of 146 na po ang mga kababayan. 66 repatriate ag LSI. Matabok kita sa aton karang Philippine COVID update mga kababayan. As of kahapon, duging pagguwa, no? June 14, may 25,930 ay rodumugang kahapon 539 po. Ro fresh case kara ay 366 halinda sa NCR 153, Region 7 110 ag sa other area 103. Ro late case, no? 173, 142 kara ro halin sa NCR Region 7-5 ag 26 rohalin sa ibang mga lugar. Grabe ro National Capital Region kabahutay no ro andang contribution no ang mga kasimanwa sa test result no nga ging release halin sa pasyente. Ro aton nga patay 1,088 na. May 14 nga dumugang kahapon. Ay hambay Department of Health. Ro aton nga mortality ro mga nagakagamatay kuno nagnubo, manubo pa baga ro 14 nga ra. Akon may patay ka nga 14 kada adlaw manubo. Do total recovery ay hadugangan nyo man ita 248 kahapon, umabot yon sa 5,954. So manami ra no kung makarang ginatos man do nagadugang sa mga nagamagayad, mga kasimanwa matapos nga tamaan ita COVID-19. Pero mapati kamog sa hindi. Ay ro Department of Health Secretary or Office of the Secretary nagahambay. Nga ro pag-increase man nga ra, it kaso, hay bunga man ako aggressive naton nga validation sa sigidas, pagpadasig sa pag-release it resulta, no?
aga sa pagbagaring gagit update mga kababayan. Pero bisan na bagon mong aggressive validation, kung manubo ta na, ro kaso naton hay manubo taron. Kung uwa tanat na i-expose hay uwa taron, pilagat ang minimal gataso nagapatit aro iba nga patimaan nga bukod mahamba naton niya kontrolado bangod man nga sigidas. Madasig ro aton niya pag-test ro aton niya pag-release hay madasig man do transmission, madasig man do pag positive ita mga tawo especially sa National Capital Region. Ang mga kababayan agharama karon do nakaka-contribute hay ro local stranded individual agkama naman ro raya nga mga returning overseas Filipino. Agtunan anay naton haroging pagguwa nga listahan less of LGU to allow commercial flight. Bali kahapon haging pagguwa Domingo ag nakabuog agi kita itakopya halin sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Unahon ta siguro anay ro hindi pagpasugtan. Hindi pagpasugtan nga magbaton ag maghiwat ginatawag kara nga commercial flight. O hara, mga kababayan, unahon nato not yet allow, will open at set date. Ayan. So uwa pa, hindi pa ta pwede makabukas, hindi pa ta pwede magbaton. Doray nga mga airport. Katarman Airport, June 16. Iloilo Airport, June 16. Basco Airport, July 1. Berak Airport, July 1. Botoan Airport, July 1. Surigao Airport, August 2020. Surigao Airport, September 1. San Vicente Airport, July 1. Busuanga Airport, July 1. Dumaguete Airport, not allow. No? Maasin Airport, not allow. Hilongos Airport, not allow. Aguian Airport not allow, Sianga Airport not allow, Osame sa Airport not allow, Bohol Panglao International Airport not allow, San Jose Airport not allow, Marinduque Airport not allow, Bacolod Silay Airport not allow, Calibo International Airport not allow, Rojas Airport not allow, Katiklan Airport not allow, Calbayog Airport not allow, Lawag International Airport not allow, Tugigaraw Airport, Camiguin Airport not allowed. Raya ro hindi pagpasugtan pero raya ang siyam kaina nga hindi anay pagpasugtan pero may schedule. Ging tawaan yun sa that schedule nga base pwede na. Haraanay ro mga airport makaroon niya ging alaw Romblon Airport, Naga Airport, Manila International Airport, Clark International Airport, Kawayan Airport, Palanan Airport, Lagindingan Airport, Dipolog Airport, Pagadian Airport, Holo Airport, Borongan Airport, Antique Airport, Masbate Airport, Mactan Cebu International Airport, Cotabato Airport, Zamboanga Airport, Davao International Airport, General Santos Airport, Puerto Princesa International Airport, Tacloban Airport, Legazpi Airport, Ormoc Airport, Katbalugan Airport. Ro Katiklan, Kalibo, Iloilo, mga kababayan, no? Wala pa. Pero may schedule do Iloilo Airport sa June 16. Hinaga, mga kababayan, no? Pero mas may tangani ro anat antique, pinasugtan tagagi, oh. Pwede man yani kitang umagi riya sa Romblon kung gusto gid naton. Romblon na lang kita magi aga masakay ta baruto pa agtorya sa aklan. Alas 6:41 aton karang oras sa Banwa. Good morning kay Ricky Villanueva, kay Bingay Almanon, kay Alexander, kay Tony Rose sa Perotso nga naga-monitor man. Kay Toto Manok good morning.
Aga sa aton niya pag panumbalik dugang pa nga mga balita, dugang pa nga mga informasyon. Ro aton niya pakikipag-angot ha kay Malay Mayor Promi Bautista ha. Balikan naton banot. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan. Kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Prangkahan. Prangkahan. Balik kita banwa ha, sa aton karanga pag ililimaw ag sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Prangkahan. Judel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. This point in time, iya sa pihak nga aton yun nga linya si Malay Mayor Promi Bautista. O, i-check naton ha, ro linyada ni Malay Mayor Promi Bautista. Mayor, good morning. Yes, good morning. Kasi Manuang Judel. No, of course, yung programa sa Prangkahan. May dahil niya daw sa tanan, no, at yung sa Malay, sa Milan, sa Boracay. Okay, so ginaistoryahan makaron do Banwat Malay, especially ro aton karanga isla ta Boracay, aging kasugtan nga di nga pwedeng magbaton yun, no? Ita mga local o kung domestic tourists, ro aton karanga isla ita Boracay. So, matsahin agara mayor, no? Ag ano ro inyong ginapreparahan, paano ninyo ra ginapahauman? Anyway, matuod doon na kasudil lang magbukas kita sa 16, no? Kapag dawat bisita ita within this Western Visayas lang, kasudil. Ang ginagrihan ako noon kung June 11, no? During sa meeting in task force, ibang kanero na sultanan, June 16, ay magabukas, parang gradual lang anay, no? Dahil lang anay nga may isang areas sa Pilipinas na naka-DCQ, masurti kita sa Western Visayas, so dahil naka-DCQ kita. Iba rin sa bilog mga rason nga masa nagpaporman ro task force nga buksan naton June 16 na inaga, no? Boracay. Okay. Sa Western Visayas. So paano ro pagbukas, no? Ano ro preparasyon, ano ro mga regulasyon sa pagbaton mga bisita ay nakasayod kita nga kurayang mga nagtagaliwan even do mga aklanon malaynon ay may ginapatuman kita nga one day transaction niya, no? Pagkahapon balik, Mayor. Yes, tama ron na kasi no, dahil ang ato sa bilog nga mga requirements, no, sa mga bisita sa Boracay, dahil nga nga may itong tawag nga no booking, no entry. So dapat ay bisita nga nagasugod sa inaga, dapat may booking it or may andang nga daga nga confirmation booking. Dahil nga mga establishment sa Boracay, especially accommodation establishment, hindi sana maka-operate kung uwa gin-issue nga certificate of authority to operate nga halin sa DOT. So imaron nga kinanganon gidaro confirmation booking dahil hindi sanda basta-basta magpasud bisita kung uwa sa nagatawag nga kaw. Rosang Bilog man ay dapat ay siyempre kung sa Visayas mo nato nga website, of course they have to show their ID mag-fill up sa health declaration. Imo Rosang Bilog na ito nga requirement. Okay. Para makasuot na sila. So halin abi man na halimbawa sa GT Port or ina sa may Tabon Port, no? Ano ro proseso? May pila kita ka mga linya? Pagsugod kay may aton nga mga profiling team, no? I-check kita na ro mga document. Of course, aton nga gina-implement through minimum health protocols. May aton nga social distancing, naka-wear ka face mask. So, imaron ro pa naton no sistema kapag pasugod ka study nga there business naton na may nag-simulation kita ang kung paano gata prepared kita, especially dahil sa bilog natong ginabantayan ay ro pag-contribute sa COVID-19 nila. So imo kanito may thermal scanner kita una, gina-check ang imong temperature bago ka magsugod sa aton nga area. Okay. May kodati abi, no, may for malaynon, for aklanon, for worker or for visitor. So makaron paano? I-separate naton do line it mga bisita, no? Worker siyempre rumalaynon na aklanon. Yes, tama ron ako sa pisahan naton yun, no? Nag-dry-run yung kita sa isla, especially itong June 1. Aruin nun obra po nga itong
almost 2 weeks, no, it may, na hindi pwede makasuod anybody sa Boracay. Sabi yung mga workers na ito na nag-uul after the tatlo sa pag-start it ng atong nag-lockdown kita, no, that was I think April. Ay uli ng mga workers hindi pwede sila makabalik kung hindi mag-request so andang employer nga pabalik kung sanda. Ipangatol mo itong ating one-day transaction dahil maalin ako kung sa Boracay kung mag-operate ang inyong establishment ito, yung mga inyong kinangan may request gidro andang employer o tag-iyap andang mga establishment ng trabuhan na ginapabalik sanda. Okay. So makaroon sa sistema naton ay ginaseparate naton as dahil mas gapo na itong kuna nag-closure kita ro scheme. Makaroon na aton nang gina-enhance pa natin, no? Ro aton nga sistema ito pasugod, separate ro aton nga resident, separate ro tourist, ang separate mo naton nga workers. So, Now, aton nga scheme ro gina-implement mo karon. Now, for Aklanon halimbawa, nagsagampitan yat aman na ro magpamilya nga misyon man ama agto ta sa Boracay sang adlaw ag bumalik. So pwede makasugod pag halimbawa Aklanon nga uwat booking. Ay hindi pwede ko wakat booking. Nga ambangan ko no bookings, no entry. So nga ni, bisan Aklanon ka, malaynon ka, nga kung wakat booking, hindi ka kasugod, agawa ka official transaction para may rason do imong pagbisita. Hindi ka kasugod. Yes, matuo. Yes, matuo doon. May one-day transaction kita gina-allow na ito. May billing ID, may mga kung panukot ito sa Boracay, ay dapat ay may imugit ang sulat halita. May certification nga ikaw ay ginapasugod ito yung mga kumpanya from Kalibo, nagpanukot sa Boracay. Hindi pwede nga matritsok lang ito, pamanukot mananaw ko. Dapat ay may inagit ang proof na matuon nga nagapanukot ikaw. So may mga exemption man ka mo, ngaging tao mayor, like abimana sa aton nga mga enforcer, police, sa aton nga mga frontliner, or even the media. So ano ro mga proof, abi, no, nga kinahangganon, nga kapares kamon nga mga nasa poor state ay makasugod? Ay may ato may iba may mga ID masanda nga IATF, no, mga frontliner. Okay. Makita lang sa ID lang nanda, masusunod na ron. Okay. Na namon man ro, abo man nabi mga PK man nga mga IDs iba, no? Amo lang gina-verify kung matuod yun at what company ko ang alin, especially ang mga telecommunications, di ba? Exempted sa daron, may mga IDs sa daron sa IATF, sa mga banking institutions, of course atong mga enforcers, at mga health workers, mandaron ng mga ID. Okay. So na-verify ginamo ron kung na ID ay different or okay. not. Sa ging pagguwa abit Philippine Coast Guard nga Sea Travel Advisory, no, Coast Guard Malay Katiklan, ro biyahe nga mang operasyon Tabon Port or Tambisaan or Katiklan GT Port is 6 to 8, no? Provided that only malaynon and residents with quarantine pass, gina-require pataro quarantine pass ag workers with company ID, no? Mayor Bautista, sir? Actually kasi na mislook na siguro pag over andang ron na guideline, no? Dapat ma-check man na ron ma-correct, no? Dahil quarantine pass sa Aklan na hindi na kailangan. Hangawang ako nga ano makon ging balik tat Coast Guard do quarantine pass nga o workers with company ID or employer certification? Okay. Anyway, employer certification ng company's ID, kinangan din na doon para makasairan ko nito. But ang quarantine pass ay wao na ito nung gina-require. So, siguro yun doon na or para i-check ko na sa Coast Guard para makorek na haron yung mga masan. Kasi rayang travel advisory nga nabaton ko is dated June 11, no, 2020 as of 8 a.m. Nakibot nga ni ako, no, nga haman makot gina-require pa ko quarantine pass. Agbayad man yan, nga naklaro raya, no, para hindi kun baga magkaroon itasang kiri nga mga pag-delay, no, mga susang kiri nga bubasinga, no, sa mga nagasugod naton nga mga kaigmanghuran. Pero aware mataro local government Banwang Malay nga effective nga ni ko June 8 do CBT MPC hay magapatuman pagpasaka ko anda karang nga boat fair, Mayor Bautista, sir? Nakabati ako pero wag ipagit ako kasay gina-implementan dahil nga ni sa makaro gina 50% ng capacity ang gina-require aton sa mga sa water transport.
Maro sa may possibility na ako kanino nga pasaka sa dapat tawag sa yung binigyan ng nanda. Same as sa amo ni mo sa mga tricycle iya aga no e-trike, nag-increase mo sa 10 pesos nga ni nga 50% ng capacity ko aton nga mga sasakyan nagruga biyahe. Kasi roging Ano namin do ginaalaw. kasi bangod nga ni ko 50% seating capacity ay napilitan ko no si CBT MPC nga magpasaka. Minimal malang man yan ni roging saka, no? Kuanda karang plitihan mayor ay balero regular halin sa 30 naging 40, no? Sa mga discounted malaynon, senior citizen, student and other CBT MPC discount card holder ay rudating 25 na himong 35 piso malanga, no? Aruging saka. Okay, now, mayor, pag abot abi ina sa sugod it Islat Boracay, ano ro magiging activities itaton nga mga hotel, resort, mga beach activities naton, especially sa opening time, closing time, kasi hindi kita makapagusto kung kaparehas dati, ay may curfew pa kitang nag-airal nga 9 to 5. Mayor Bautista, sir. Yes, sa Boracay naman, ay ang sabihan mo nga ni Kina, ang mga accommodation establishment, kailangan may cow, agro, aside from accommodation establishment, dahil nga ni iba nga mga litay bars lang mo, restaurants lang, other mga establishment sa Boracay nga operate, ay gina-require ko sanda nga magbuo certification to operate. Certificate to operate. Dahil nga ni, may mga health protocols kita nga dapat sundon. Okay. Sa area, may mga ni, 50% nga ron sa dine-in, dapat ay protection sa andang mga workers. So, ma-check dito dahil nag-create ako itong positive bago ko issue certification to operate, ay dapat ma-check dito yung mga yung establishment. Aha. So, pero dapat sumnod sandara sa curfew nato, no? Ang curfew, yes, we have 9 to 5. So, nag-istorya kami ni Governor, atong pag-meeting namin with the task force noong 11, ay kung basi ma-extend na ito na curfew, ang among nga niya, ay doon po na, among story, 10 o'clock, pero may nakabati nga na ako private sector sa Boracay, ay gamumuwa, man 10 o'clock is too early. So, inilima ko na, sulat ka mo kay Governor, dahil mo sa task force, kasi mako ni consider kung anong oras na extend nato, dahil kasi bukas ng mga bar, ay mas ako makonsider. Okay. So, buot silingon, base magkaroon at ginatawag nga special, no? Roboracay yang Roboracay, no? Except iya man na sa mainland, no? Base tawan kamot privilege kung hasta anong oras, no? Pwede nga maka-enjoy sa guwa, no? Kasi roturista naton gawarang-warang taray, no? Di mo ta mapunggad na Mayor Bautista, sir. Tama ron na Kasudel, yung mga ni gambay ko sa 5-6 sulat man kamo makom para may basis man kami para mag-determine kung i-allow o hindi, no? Dahil with some justification siguro ay makonsider natin nun pero dapat ay hindi magkita magsubra sa oras gid, no? Ang kailangan ay siyempre may aton pang ginabantayan avoid natin no, mga abo-kalukuhan kasi man natin kung mga binago po na abo nga gagatabo. Okay. Abo atong ginabantayan makaron rupan pandemic haron pa ngani mga krimen nga gawa kung mga haron mga nago po nga inoras. Okay. So sa adjustment kanat oras ging pasa mo ta sa taga BFI oro LGU Roma apila kay gobernador. Actually, subtana na mga governor, 10 o'clock 10 to 5. But imaro, nakabati ako sa kung ano, nagtawag ka ako, naman ako na iubra lang ka sulat, ay para ma-discuss na ko naman sa task force doon, kung mag-consider. With some justification siguro, ay siyempre, kinangan natin tourist area kita, pero mako na with limit man gapon, na hindi mo masyado gimanagog yun. Okay. So nga ni, pag-abot iten, ay wawat gagawag, silinsyong dapat, wawat mga tunog. Tama ron, tama. Okay, now, pag-abot mata sa beach activities, no? Adlaw, may mga limitation kita, Mayor? Oo, aton ng mga water sports ay may identify kita kung ano rin mga water sports ay alaw, ganyan may mga aton regulation na araw-araw nga mga paggamit especially sa mga equipment sa scuba diving ay sanda makaroon ay presental sanda ko hanggang nga mga sistema, no? Kung paano mananda i-disinfect man ang mga gamit. Haron natin mailan happy natin nga 50% man no andang capacity pag paggamit sa mga snorkeling equipment na lang dapat ay hindi pwede i-transfer but personal use lang. Galing ay dapat kung paano na nag-disinfect o mga nag-inspection ng ginamon na andang aron ng mga areas
kung paano na disinfect ng mga gamit. Dahil Aha. hindi pwede isaylo-saylo na itong mga mask na ron, mga gaggle, no? Pero snorkeling equipment, hindi ginabutan sa baba ron. Pero mga divers naman, ginabutan mo sa baba. Ay amo nung inspection nun. Of course, ang sa adlaw man ay raton nga sa swimming area, may aton designated. Ay ito lang sa designated area ro pwede magpaligos sa mga bisita. Dapat magre-registro, siyempre is-scan na mo na doon temperature, may ginaparegister para ma-monitor naton kung in case may mga cases, masaya naton kung sino sa nagadayon, anong mga contact number nanda. At the same time, kung mataas mo temperature, hindi naghahaloin na sa mga paligos at ma-report nila din mga clinic o sa ato ng NSO para ma-take ikaw sa imong aron nga haman mataas yung temperature. Okay, so meaning So, no registration, no swimming. Yes, at the same time, para ma-determine man naton, dahil nga na-implement natin physical distancing, at least 2 meters ang kitang paligos, dapat maagto na sa area, ay dapat naka-face mask, kung paligos, umahon na nanda. So, imoraton nga sistema ron Okay. sa adlaw ato nga. So, hagos tanan man gali nga mga activities no sa dagat haging pasugtan yun like kuray mga island hopping, mga ride nga ra, no? Mayor Bautista, sir? Yes, tama ron, no? Basta mo nga may aton nga mga restrictions sa ibang mga activities sa dagat naton dahil ang aton nga ni implement get through physical distancing. Okay. Wa kita regulasyon sa swimming hour? Ang aton swimming hour is 6 a.m. to 6 p.m. lang. 6 to 6 lang, 6 a.m. to 6 p.m. Oh, yes. Pati yung activities sa gawod. Actually, sa dagat, mo lang ni Maune, sunrise to sunset. Okay. So, wago, no? Kung ano pang oras ng iba, basta 6 to 6, Mayor Bautista, sir. Now, kamusta mata, sir, do mga hotel, resort nga nagpa-accredit, no? Base sa inyong monitoring kasi pag wala daw accreditation, hindi pwede nga mag-book, hindi pwede magbukas, hindi pwede magbaton bisita. Tama ro kasi dahil lang ko ano, may sige ongoing ro inspection, no? Basta hindo na ro kasi may mga releasal na kita sa aton nga sa aron nga niya kaungan sa aton mga establishment nga nag-apply or nagpadagay sa letter of intent to operate ay para man makapabukod sa dahay naga ro no makaron. May igapagawa ka nga iyo today o hinaga? Aton nga requirement sa hotel say dapat ay not more than 2 persons per room. Okay. Ang guest nga dapat ipasuot sa kwarto. So kung may pamilya ka, ag 5 ka mo, ay usuyan mo ibang kwarto gid. Tama ron, ang kung 5 ka mo, dapat 3 kwarto. Okay. May igapagawa kang iyo o may hapagawa kayo niya bagong iyo, Mayor? May kaangtanan sa opening Hinagat Boracay? Actually, ro EO27 na imawonon natin nga Datugon. guidelines natin para implementasyon natin sa Boracay sa 2016. Wa kayon igapagawa pa no. Apiser nga hinaga ro schedule sa pagbukas ag pagbaton mga lokal nga turista iyang sa Western Visayas. Nawro mga Romblon abi kasi ginapahanugutan yun do mga biyahe Troro pati ro mga bangka alin sa Romblon, Mindoro. So gabaton man kita bisita halin una sa ibang mga probinsya nga ron. Hindi ba pwede kayo gusto Visayas lang kasi din natin na pwede dawaton. Kasi magasugod man abi sandaya sa Aklan no base makon kun hinagang ba nga magpaburakay medon nga hibatian niya ginanda makaron na Mayor Bautista, sir. Tama ron na. Dahil nga nga sa harap makaron effective June 16 hinaga pero dawaton na ginabisita sa Boracay ay taga Western Visayas. Okay. Now, may seremonya pa hinaga, may mga invited guest ka mo, programa pa hinaga, Mayor? Wawon man kasi din, siguro, anyway, ang nasayarang yung mantanan, importante lang ay sundon lang kung ano rato ng mga protocols no, bago magsudit Boracay. Okay. Sige, Mayor, daya malang mando ako niya gusto nga masayran, magawas kung may imo pang gustong ibalita sa ato niya mga oran, go ahead po. So anyway, ay malaro na akong kasi din, no, malipay man ako, of course, ang naka-indisicto kita, I'm sure sa hinaga o hinduna, may mga bagong pronouncement, kasi may ma-downgrade pag ang atong kategorya, no? Paabot kami sa pandemic. So ako lang ay kasama sa abo nga dahil sa kooperasyon yun, no? At atong mga pamuyo. Of course, sa Western Visayas nga naging indisicto kita. So at least tayo atong paghugag-hugag ay may lesser restrictions. Salamat nga niya ako dahil sa bilog na sir naton, atong
pangabuhian sa Western Visayas ay nakatandig sa turismo. Aga iya nakatutok makaron ro turismo sa Boracay, and not only in the Western Visayas but the whole country. So imo nga ni ro pagpreparar gid sa pagbuligan naton nga grabe kung mga planon ay aton kay ranon dahil nga ni yan nakasandig at tutok pangabuhian niya sa Boracay. Okay, So, LGU, Mayor, nagpagawa Yes. kat direktiba nga mag-create kat sarili nimong task force nga naga-monitor, no? Ina sa entire Boracay. yes, may na-create aro composite team, aga ro enforcers na included na karon ro ato enforcers ay naraton nga map, naton beach guard, naton na LGU officers, securities, na ro PNP, ro Coast Guard, ro Maricom, of course ina man nga niya support man nato Philippine Army gaton. Aga iba pa mga agency gobyerno ina nagabulig aga nag-coordinate sa pagbuligan para maayos ito ni Isat Boracay. Okay, sige, sarayang panyempo nga gintaon nimo Mayor Bautista Itmalay, abugid sir nga salamat. Okay, thank you man very much sa Kasudel, of course sa buglog nga aklan, no, at sa Malay, of course, sa Minna sa Boracay. Salamat nga Abu, God bless ito. Okay, sige, nabatian naton si Mayor Promi Bautista, no? Preparasyon haron. Pwede na kita nga maka-enjoy, pero remember, booking first. Hindi nga ro mga domestic tourist naton nga halin sa Antique, halin sa Capiz, Iloilo, no? Guimaras, Negros, Bacolod, hayro magapabok pati man kita. Halimbawa abi mapanaw kami ni Kasimanwang Noriel, ay dapat mapabok gid kami. Pero kung by news gathering ag related sa amon nga trabaho, hay mapakita ang kamit ID nga kami hay may panaw to observe, no, ag mag-conduct it documentation interview, no, sa Islat Boracay nga masunod man kita ron sa health standard, wearing of face mask, social distancing, ag one-day transaction yang. Kasi ro mga empleyado, mga worker ita Boracay, ginatawan it one-day transaction. Sumugod ka bimanat alas 8 o anong oras, guwa ka. Bago mag-ungkat ang biyahe ita Baruto, guwa ka. Umuli ka, no? Even aklanon, nga bukon it residente ita Boracay, one-day transaction. Kung may mga delivery ka, one-day transaction. Magawa siya man kung residente kat imot Boracay, wat at gina-require nga one-day transaction mga Kasimanwa. Kung nagano-negosyo ka man, one-day transaction po. So, bisan na aklanon ka kung no booking, no entry, mga Kasimanwa. Hindi pa ta makabaton it iba nga mga rasa, no? More Western Visayas guest yang gidanay. Raya roging pahayag ni Mayor Promi Bautista mga Kasimanwa. So may initial talk kuno sanda ni Governor Joben agmat sa hapagbigyan man nga himuon lang at 10 do korpyo, no? Hay tao kon raya rahay entire province of Aklan, no? Or for Boracay gang, except other places iya sa Aklan. Boracay gang roging tawan 10 to 5. Aton nga i-check galing ron kay Governor Joben Miraflores kung hiabot naton imaw makaron ay ginatinguhaan ko man nga maabot imaw makaron para mahibalitaan na kita nga mga aklanon kalibunon kung nano undo plano. Aton karang provincial governor sa probinsya Aklan ay ro probinsya Aklan under modified general community quarantine. Hugat-hugaton taman do pronouncement interagency task force ni Harry Roque ag ni President Rodrigo Duterte konro MGCQ hay mas nga i-downgrade pagid ano baga masunod. So royon do aton niya pagabalikan. Ag sa aton niya pagpanumbalik with Dr. Cornelio Bongquatson tinghaon naton niya magabot. Pagkatapos siya magara.